Another x-ray ng another patient. So, eto, ang backstory naman nito ay siya daw ay merong matagal ng ubo, like mga around 1 month, tapos may sipon, tapos sumasakit na ng kanyang dibdib, siguro sa kakaubo. Ngayon, nagpakonsulta siya, natapos na rin niya ang 7 days na antibiotics na binigay sa kanya, pero hindi niya nababanggit pa kung ano yung antibiotics na yon. So, hindi pa rin naging okay. So, sige, tingnan natin. Ito daw yung x-ray niya nung una. Ngayon, pag titingnan natin ang kanyang puso, ito naman, okay. Wala naman tubig, magkabila. Ayan, wala naman dyan. Sa taas, actually, ito po ay picture lang. So, medyo hindi din ganun siya kalinaw. Pero, pag titingnan mo kasi dito, ayan no, parang mas maputi ito as compared dito sa kabila, 'di ba? Kasi dapat andito yung mga vessels, 'di ba? Pero dito, ayan, parang mas maputi siya, oh, ayan oh, dito sa area na 'to. Ngayon, ang basa sa kanyang x-ray ay eto. Nakalagay dyan, reticular and linear opacities in the right paracardiac region. So, para makita nyo yung paracardiac, ibalik ko lang ulit. Ayan. So, ito nga, same nung sinabi natin, paracardiac. Diba ito cardiac, puso. Tapos, dito, yung area na yan, paracardiac yan. So, meron daw nakita na reticular at saka linear opacity dyan. Heart is not enlarged. Trachea is at midline. So, hindi naman malaki ang puso. Nasa gitna naman yung trachea niya. Tapos, yung cosophrenic sulci niya ay intact naman. And then, the visualized osseous structure are unremarkable. So, walang nakita na scoliosis, walang nakita na problema sa kanyang spine, sa kanyang ribs. So, okay naman. Ang impression is subsegmental atelectasis. Actually, kapag binalikan ko yung x-ray, pero explain ko din, no, nakalagay muna is subsegmental atelectasis and or inflammatory process in the right paracardiac region suggest follow-up study. Ang ibig sabihin ng and or, pwedeng may subsegmental atelectasis, pwede namang wala, or pwedeng mas more on inflammatory process. So, balikan natin yung x-ray. With this kasi, mas ang nakikita ko ay yung haziness dito, yung opacities, kasi mas maputi-puti siya, 'di ba? As compared mo dito, kita mo naman dito sa area na 'yan, 'di ba? Parang mas may mga puti-puti siya dito. Ngayon, yung subsegmental atelectasis, medyo parang hindi ko siya masyadong ma-appreciate. Siguro kasi dahil picture siya na hindi naman ganun kaganda, unlike kapag nasa computer na napapalino at na babago natin yung contrast, napapalaki natin, napapaliit. With this kasi, tapos, meron siyang ubo. So, pwedeng, ito, na inflammatory process, kapag sinabi na ganun, is pneumonia. Mas maganda pa rin na nakita natin yung pasyente, na historihan natin, nalaman natin, nagkaroon ba siya ng lagnat, nagkaroon ba ng yung plema, napakinggan ang likod, kasi if ever na mapakinggan ang likod niya at may narinig, or kahit yung harapan, yung dibdib, at may narinig tayo na crackles or yung kakaibang tunog na pang pneumonia, then madadiagnose natin ang pasyente with pneumonia. Ngayon, binigyan siya ng antibiotics, tinapos walang naging improvement. Then ang gagawin dyan, kung yan ay pneumonia pa rin, may option po kasi pwedeng pagpunta nyo po ulit sa doktor, pwedeng sabihin doktor na ulitin ulit ang x-ray para makumusta kung nagbago ba ito, or mapakinggan ulit ang baga nyo kung may nagbago ba sa tunog, kung mas lumala ba yung tunog, kung meron man. Kasi kapag po ganun, pwede pong hindi po kinaya ng antibiotics na unang ibinigay yung pneumonia, kung yan po ay pneumonia. Ang gagawin po doon, pwede pong magbigay po ng additional medication for that. Pwedeng additional antibiotics for that para po magamot. And then, kailangan po nagpa-follow up po kayo sa doktor para po malaman po kung ano yung gagawin next.
So, sana po ay gumaling na po kayo. Kung mas masabi niyo po sa akin kung ano po yung gamot na naibigay, mas ma-evaluate po natin kayo. So, sana po ay nakatulong. Ingat at bawal magkasakit.